Sa timog na hangganan ng bansang Sia, ang mga dambuhalang tipak ng lupa na dumurog sa kanya ay nagsanib at naging isang napakalaking bato. Si Elder Wu, Jiaolan, at ang mga natitirang pioneer ay nakatitig sa walang lamang larangan ng digmaan, lubos na nabigla at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Bai Su ay nakatingin din ng hindi makapaniwala at nauutal na nagsabing imposibleng basta-basta matalo ang maalamat na Sealer. Punong-puno ng kalungkutan ang mga pioneer habang magkakasamang nakatayo. Labis na pinagsisihan ni Elder Wu na hindi nila nagawang magtagal pa sa depensa upang maprotektahan ang kanilang minamahal na commander. Sinisi naman ni Jiaolan ang sarili, iniisip na sana ay naging mas malakas sila upang hindi mapilit si Fang Yi na gambling ang kanyang meditasyon at magsagawa ng isang napakapanganib na breakthrough. Bilang tugon sa trahedya, nagpakawala sina Zhang Tian at Elder Wu ng isang napakalaking signal flare sa kalangitan upang ipaalam ang masamang balita. Sa punong himpilan, nakita ni Pangulong Ye Xiao ang liwanag na tumagos sa makakapal na ulap ng bagyo, agad niyang napagtanto na nangyari na ang pinakakinatatakutang senaryo. Dahil dito, inutusan niya ang Spirit Association na isagawa ang kanilang pinakahuling contingency plan. Ipinahayag niya sa grupo na dahil isinakripisyo ng Sealer ang kanyang buhay para sa bansang Sia, pumasok na sila ngayon sa isang tunay na laban ng buhay o kamatayan. Inutusan niya ang bawat sangay ng Spirit Association na ipagtanggol ang kanilang bayan hanggang sa kanilang huling hininga at labanan ng Lord of the Earth hanggang sa katapusan. Malakas namang sumang-ayon sina Su Qingying, Gu Yuro at ang iba pang opisyal, handang ialay ang kanilang buhay kung kinakailangan. Nagbigay rin si Elder Wu ng agarang mga utos militar, inatasan niya ang Eastern, Southern, at Star God battle zones na magsanib puwersa at magsagawa ng malawakang kontra-opensiba laban sa Lord of the Earth. Samantala, ang lahat ng natitirang puwersa ay inutusang maglunsad ng pag-atake sa buong teritoryo ng Country B. Agad na tinanggap ng mga commander ang mga kautusan, puno ng matinding determinasyon. Sina Elder Wu, Zhang Tian, Ye Xiao, at Jiaolan ay nanumpang kahit mamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, makakamit nila ang hustisya para sa Sealer, sa kanyang pamilya, at sa buong bansang Sia. Samantala, nakalutang sa ibabaw ng wasak na lungsod ang Lord of the Earth habang tumatawa sa mga tagapagtanggol, tinawag niya silang mga kaawa-awang langgam na walang saysay ang paglaban, ipinahayag pa niyang lalamunin niya ang kanilang mga lungsod isa-isa bago siya sumugod pababa upang lipulin silang lahat. Ngunit sa kailaliman ng madilim at walang katapusang libingan sa ilalim ng lupa, ligtas na ligtas pala si Fang Yi, tahimik siyang nakalutang sa loob ng isang makinang na gintong enerhiyang nagsisilbing protection. Nadama ng kanyang sistema ang napakalaking konsentrasyon ng sinaunang enerhiya ng lupa na umabot na sa 70%, at agad niya itong sinimulang sipsipin. Napangiti si Fang Yi nang mapagtantong hindi inakala ng Lord of the Earth na ang di umano'y bitag na ito sa kamatayan ay magiging perpektong pinagkukunan ng enerhiya upang pabilisin ang kanyang paggaling. Sinuri ng sistema ang kanyang katawan at kinumpirmang mabilis na nagiging matatag ang kanyang hindi paganap na cultivation realm, umabot agad sa 50% ang kanyang kabuuang paggaling. Habang minumuni-muni ang kapangyarihang yun, napagtanto ni Fang Yi na ang Earth Throne at ang Divine Moon Realm ay may nakakagulat na pagkakahawig, pareho silang may dalawang magkasalungat na katangian. Naunawaan niyang ang elemento ng lupa ay may kakayahang parehong lumikha at samaira, magbigay ng ganap na katatagan o magdulot ng marahas na pagkawasak. Ang magulong enerhiya ng kanyang hindi pa matatag na Divine Moon Realm ay kusang hamatak sa mapagpatatag at mapaglikhang bahagi ng enerhiya ng lupa sa ilalim ng lupa. Dahil dito, naayos ang kanyang pabago-bagong moon energy at tuluyang nawala ang masakit na side effects ng kanyang breakthrough backlash. Nang kumpirmahin ng sistema na umabot na sa 70% ang kanyang paggaling, napansin ni Fang Yi na kung hindi pa siya nakapasok sa Divine Moon Realm, ang napakalaking konsentrasyon ng enerhiya ng lupa ay agad sana siyang napatay sa halip na tulungan. Ilang sandali lamang ang lumipas at iniulat ng sistema na umabot na sa 70% ang kanyang paggaling. Habang hinahangaan ang mahiwagang kagandahan ng kapangyarihan ng throne, naghanda si Fang Yi para sa huling hakbang, nang kumpirmahin ng sistema na 70% na ang kanyang paggaling. At naging ganap ng kumalma ang kanyang enerhiya, huminga siya ng malalim. Sa mismong sandaling yon, nagbigay ng babala ang sistema tungkol sa isang kakaibang pagtaas ng high sky yang energy sa himpapawid sa itaas. Sa ibabaw ng lupa, umalingaw-ngaw ang malalakas na pagbitak sa buong larangan ng digmaan, ang napakalaking batong bumalat kay Fang Yi ay nagsimulang mabiyak. Nang maramdaman ng Lord of the Earth ang biglaang pagsabog ng enerhiya, napasinghap siya sa matinding pagkabigla.
Walang babala, isang napakalaking haligi ng makinang na gintong enerhiya ang sumabog mula sa mga durog na bato, lumipad sa lahat ng direksyon ang mga tipak ng bato habang ang liwanag ay tumago sa maunas na kalangitan at bumuo ng isang napakalaking ipoipo. Mula sa nagngangalit na haligi ng liwanag, dahan-daang bumaba si Fang Yi, nababalutan ng dalisay na gintong aura. Napapikit at napakuskus ng mga mata si Jiaolan, hindi makapaniwalang nakaligtas siya sa pinakamapanganib na pag-atake ng throne. Sa ibaba, nagsigawan sa tuwa ang mga natitirang pioneer, ipinahayag nilang isang himala ang nangyari at may pag-asa pa ang kanilang bansa. Tinawanan lamang ito ng Lord of the Earth at sinabing pansamantalang swerte lamang ang nangyari. Inihanda niya ang kanyang buong kapangyarihan upang ipakita kung ano ang tunay na ganap na lakas. Sa isang galit na dagendong, pinakawalan niya ang napakalaking pagsabog ng enerhiya ng lupa. Mula sa lupa ay sumulpot ang dambuhalang matutulis na batong tinik upang durugin si Fang Yi. Ngunit habang nakangising parang baliw, nagpakawala rin siya ng sunod-sunod na nagliliyab na batong projectile. Madali namang naiwasan ni Fang Yi ang bawat isa habang nakatitig lamang sa kanyang kalaban. Hindi nagtagal, nagpatawag ang Lord of the Earth ng isang dambuhalang batong parang meteor na bumagsak mula sa langit patungo kay Fang Yi. Napangiti si Fang Yi at nagtanong sa sarili kung inuulit lamang ba ng mananakop ang parehong simpleng galaw. Sa halip na umiwas, sumugod siya paitaas na parang sinag ng laser, habang papalapit sa bumabagsak na meteor, hinugot niya ang kanyang kamao para sa isang napakalakas na suntok, inutusan niya ito na masira ang hadlang. Direkta niyang sinuntok ang higanteng bato, isang napakalaking pagsabog ang sumunod at tuluyang naglaho ang meteor na parang wala itong naging bakas. Napatingin ang Lord of the Earth nang may matinding pagkabigla habang ang kanyang ultimong pag-atake ay winasak ng walang kahirap-hirap. Nagsigawan naman sa tagumpay ang mga pioneer, sinabi nilang ito ang tunay na kontrol sa kapangyarihan, habang umaasa lamang ang Lord of the Earth sa hiniram na lakas mula sa isang throne, si Fang Yi ay isang tunay na henyo na unti-unting umakyat sa tuktok gamit ang sariling pagsisikap. Dagdag pa ng isa pang pioneer, ang pinakamataas na antas ng yang attribute ni Fang Yi ay may kakayahang suplen ang lahat ng ibang elemento, habang sumisigaw ang mga tao para sa pagkatalo ng Lord of the Earth, lalong nagngit-ngit sa galit ang mananakop, mariin niyang itinanggi ang lahat ng sinasabi nila. Sumigaw siyang isa siyang Lord of a Throne at hindi siya maaaring pagtawanan ni numan. Nagpakawala siya ng marahas na alon ng magulong enerhiya at nangakong bibigyan sila ng pinakakakilakilabot na kamatayang may isip nila. Ngunit hindi siya pinansin ni Fang Yi, kalmado siyang tumingin sa kanyang kalaban at sinabi panahon na upang dumating ito. Nalito ang Lord of the Earth at tumingin din, hinihinging ipaliwanag kung ano ang kanyang ibig sabihin. Tiningnan siya ni Fang Yi ng diretso sa mga mata at malinaw na sinabi, panahon na para bumaba ang kanyang sariling throne. Sa isang iglap, kumislap ang kalangitan, isang nakakasilaw na haligi ng gintong liwanag ang bumagsak at bumalat kay Fang Yi, isang bagong hari ang isinilang. Ang maalamat na yang attribute throne ay bumaba at opisyal na kinilala si Fang Yi bilang tunay nitong Panginoon. Habang bumabagsak ang nakabubulag na liwanag sa lungsod, lumitaw ang maalamat na yang attribute throne. Tahimik na lumulutang si Fang Yi sa gitna ng maningning na enerhiya habang tinatanggap ang kapangyarihan nito. Hindi makapaniwala ang Lord of the Earth na isang panibagong supreme throne ang lumitaw mismo sa kanyang harapan. Nagtaka si Elder Wu kung pinili nga ba ng mundong babaguhing artifact na ito ang sealer, habang napansin naman ni Jiaolan na napakalawak ng enerhiya nito na halos imposibleng maunawaan. Galit na sumigaw ang Lord of the Earth, hinihinging malaman kung ano ang nangyayari. Gulat na gulat siya na ipinilit niyang imposibleng may throne na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Sa kanyang kabaliwan, ipinagmalaki niyang siya ang isa sa bilyong taong pinili ng isang throne at halos isa ng Diyos. Kumbinsido siyang masasakop din niya ang bagong throne tulad ng ginawa niya sa sarili niyang throne. Nagpakawala siya ng malakas na shockwave ng earth magic habang sumisigaw na hindi kailanman pipiliin ng kapangyarihang iyon ang isang taong tulad ni Fang Yi. Samantala, sa mga pandaigdigang sentro ng pagmamanman, umalingaw-ngaw ang mga alarma habang iniulat ng mga mananaliksik na nabasag ng energy readings mula sa hangganan ng Xia Nation ang lahat ng record, na pagtanto nilang may isa pang supreme throne na lumilitaw, at mas malakas pa ito kaysa sa isang tunay na bituin. Isang natatarantang opisyal ang sumigaw, hinihingi ang paliwanag ng Sequence Department tungkol sa nangyayari. Sa Global Throne Sequence Department, pinagpapawisan ng mga empleyado ng mapagtantong mali ang kanilang mga dating pagtataya, dahil dito, nagkagulo ang buong sistema ng ranggo.
Nataranta ang isang opisyal sa bagong pagsusuri, ang Sun God Throne ay napakalakas kaya't kinakailangang baguhin ang lahat ng pandaigdigang rangkang, ipinaliwanag nila na ang Earth Throne at Thunder Throne, na dating nasa tuktok, ay bababa na sa hindi bababa sa ikatlong sequence. Dati, ang ranggo ng mga throne ay nakabatay lamang sa lakas at pambihirang katangian ng kanilang elemento, na may mga elementong gaya ng lupa at kidlat na nakapwesto sa itaas. Ngunit ipinakita ng Sun God Throne ang isang nakakagulat na katotohanan, ito lamang ang karapat-dapat sa unang sequence. Sa Sia Nation Spirit Association Research Center, ipinagdiwang ng direktor ang natuklasan, ayon sa kanya, mali ang pamantayan ng ibang bansa dahil higit 200% na mas mataas ang enerhiya ng bagong throne kaysa sa dating pinakamataas na sequence. Naniniwala ang mga analyst na ang tunay na first sequence powers ay dapat katulad ng purong yang o ganap na kadiliman. Masayang ipinahayag ng isang babaeng analyst na tuluyan ang nagbago ang balanse ng kapangyarihan, dahil ang sealer na lamang ngayon ang natitirang master ng sukdulang yang attribute. Ngunit habang sinusuri ang data, biglang natigilan ng isang babaeng analyst. Napansin niyang hindi basta lumitaw ang Sun God Throne at hindi rin ito simpleng pinili si Fang Yi. Di nagtagal, napagtanto ni Elder Wu ang katotohanan, hindi naghintay si Fang Yi na mapili, sa halip, sa pilitan niyang ipinatawag ang solar artifact gamit ang isang napakalakas na active summoning technique, isang paraang nagbibigay ng ganap na control sa throne mula pa lamang sa simula. Maging ang Lord of the Earth ay nagulat sa revelasyong ito. Ngunit tumawa pa rin siya ng malakas at iginiit na walang throne na mas dalisay o mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Habang pinupuno ng enerhiya ang kanyang kamao, ipinahayag niyang dahil napakahalaga ng Earth attribute, siya pa rin ang tunay na hari ng first sequence. Tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas at sumugod kay Fang Yi habang sumisigaw na hindi niya hahayaang maging Panginoon ng Sun God Throne ang sealer. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang nakakasilaw na sinag ng purong enerhiyang solar na parang sibat ang samalubong sa kanya. Nagbago ang kanyang baliw na ekspresyon at naging matinding takot nang makita ito. Mabilis niyang itinaas ang kanyang napakatitigas na batong braso upang harangin ang pag-atake at sinubukang gumanti. Ngunit tumagos lang ang haliging enerhiya sa kanyang matigas na bato na harang at nawasak sa pira-piraso. Diretsyong tumagos ang pagsabog ng enerhiya sa pinakamalakas na depensa ng Lord of the Earth, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na umalingaungaw sa buong baybayin. Nang mawala ang usok, naglaho na ang kanyang napakalaking anyong halimaw, napasinghap siya sa pagkabigla bago bumagsak sa lupa at umubo ng dugo. Tumingala siya at nakita sina Elder Wu, Bai Su, at Pangulong Ye Xiao na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Lumapit si Zhang Tian at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin ang Lord of the Earth. Mahigpit niyang ipinagbili na dapat itong buhay na mahuli dahil isa itong mahalagang bihag at matibay na ebidensya ng mga ilegal na eksperimento ng Country B. Mabilis na kumalat ang balita ng labanan sa buong Country B sa mga pampublikong screen. Nakita ng mga mamamayan ang kanilang dating ipinagmamalaking Lord of the Earth na nakaluhod sa pagkatalo. Galit na galit silang nagprotesta at humingi ng paliwanag sa kanilang pamahalaan. Iginiit nilang ipinangako sa kanila ang lupain ng Sia Nation ngunit sa halip ay napahiya lamang sila. Nagtaka rin sila kung bakit ang di umano'y hindi matatalong throne master ay natalo ng ganoon kadali. Samantala, nagkagulo ang matataas na opisyal ng Country B na sumuporta sa pananakop, nanginginig na sinabi ng isa sa kanila na dahil hayagan nilang hinamon ng Sia Nation, sila ang unang magiging target ng paghihiganti ngayong nakuha na ng sealer ang sukdulang Sun God Throne. Sa executive office ng Country B, galit na hinampas ng pinuno ng bansa ang kanyang mesa. Tumayo siya at paulit-ulit niyang isinumpa ang sealer at sinigawan ng kanyang mga tagapayo dahil tiniyak nila sa kanya na magiging walang silbi ang batang commander sa bagong panahon ng mga throne. Galit niyang hiniling na malaman kung paano nila aayusin ang napakalaking problemang ito. Tahimik lamang ang kanyang mga tagapayo, pinagpapawisan sa takot at walang maibigay na sagot. Dahil sa matinding pangamba, nagsimula siyang mag-empake upang tumakas, sumigaw siya na ideya nila ang pananakop at magbibitiw na siya sa pwesto bago pa dumating ang Sia Nation. Ngunit biglang may humawak sa kanyang balikat, napatigil siya sa gulat habang isang ehekutibong may peklat sa mukha ang nagsabing hindi niya maaaring basta na lamang silang iwan. Ipinaalala nito na mayroon pa silang isang nakatagong alas na hindi pa nagagamit. Sa buong Sia Nation naman, nagdiriwang ang mga mamamayan sa harap ng mga pampublikong screen, kinukutya nila ang natalong mananakop mula sa Country B. Ipinagmamalaki nilang ang pinakamalakas na pioneer sa mundo ay nakakuha na ng pinakamataas na antas ng throne at tuluyan ng natiyak ang dominasyon ng kanilang bansa.
Naalala ni Wang Lan kung paano sinabi ng mga kritiko na mapag-iiwanan na ang matatandang pioneer, kabilang ang Sealer. Sumang-ayon si Song Yiming at inaming sandali rin siyang nag-alala na baka makalimutan na ang kanilang maalamat na commander. Pinagalitan naman sila ni Zhang Lu dahil sa pagdududa at ipinaalala na ang kanilang pinuno ay mananatiling pinakamahusay. Dagdag pa ni Kapitan Chen Ruo, ang Xia Nation ngayon ay may pinakamakapangyarihang throne master sa buong mundo. Tahimik na pinagmamasdan ni Su Chengying ang kalangitan nang muli itong sumabog sa enerhiyang solar, na pagtanto nilang papasok na ang Sealer sa pinakasentro ng Sun God Throne upang ganap na makamit ang pamamayani rito. Nagtaka silang lahat kung anong uri ng sukdulang pagsubok ang ibibigay ng napakalakas na artifact na yun. Habang pumapasok sa umiikot na gintong kawalan sa loob ng throne, iminulat ni Fang Yi ang kanyang kumikinang na pulang mga mata. Habang nililibot ng kanyang tingin ang naglalagablab at madilim na kalawakan, napansin niyang kakaiba ang loob ng Sun God Throne at lubos na naiiba sa maliwanag nitong panlabas na anyo. Habang lumulutang sa tahimik na kadiliman, inobserbahan niya ang dark energy. Nadama niya ang isang pamilyar na enerhiya na tila konektado sa kapangyarihan ng Dark Tide. Naisip niya ang kanyang mga kakayahan at napagtantong ang dalisay na yang ng Sun God Throne at ang baluktot na kadiliman ng Ancient God Demon Armor ay magkasalungat man, tila may iisang pinagmulan. Napangiti siya dahil sa nakakaintrigang koneksyong yun. Samantala, ang maalamat na First Sequence Sun God Throne ay patuloy na naglalabas ng nakasisilaw na gintong liwanag na tumatagos sa makakapal na ulap ng bagyo. Habang bumabagsak ang napakalaking haligi ng liwanag, agad na naglatag sina Su Chengying at Zhao Lan ng makapangyarihang mga depensibong hadlang upang maprotektahan ang paglipat ng Sealer. Alam ni Su Chengying na kahit ang mga karaniwang tao ay hindi man lamang makalapit sa isang artifact na ganito kalakas, ngunit naniniwala siyang tungkulin nilang tiyakin na walang sino man ang makagagambala kay Fang Yi. Gayunman, hindi lamang siya ang nakakaramdam ng pangamba. Si Zhao Lan at ang mga piling veterano ng bansa ay nakararamdam ng mabigat at nakababahalang kutob. Dahil dito, maraming makapangyarihang pioneer mula sa iba't ibang panig ng bansa ang ipinadala upang magsilbing mga bantay. Marami ring voluntaryo ang gustong sumali, ngunit karamihan ay tinanggihan dahil hindi sapat ang kanilang pagiging mapagkakatiwalaan. Napakahalaga ng misyong ito, lalo na dahil may banta pa rin mula sa mga traidor at espiya na maaaring magdulot ng panibagong trahedya tulad ng nangyari sa Taishi City. At hindi nagtagal, nagkatotoo ang kanilang pangamba, isang nakakakilabot na kulay ubing liwanag ang sumiklab sa malayo. Agad itong naramdaman ni Su Chengying at Zhao Lan ng may alo ng mapanirang enerhiya na tumama sa gintong sinag ng throne, na pagtanto ni Zhao Lan na isa itong lihim na teknik na partikular na ginawa upang gambling ang breakthrough ng Sealer. Agad siyang kumilos ng mabilis habang ipinapaliwanag niya na bagaman walang epekto ang mga alon ng tunog na yun sa mga ordinaryong tao, isa itong tiyak na kamatayan para sa isang taong nasa kritikal na yugto ng breakthrough. Kapag nag-ambala ang konsentrasyon ni Fang Yi, maaaring magwala ang kanyang enerhiya at agad siyang mapatay ng backlash. Mas masahol pa rito, walang silbi ang karaniwang mga depensibong hadlang dahil tumatagos ang naturang tunog sa mga espiritual na array. Habang nakatanaw sa lungsod na binabasa ng ulan, pinilit ni Zhao Lan na manatiling kalmado, alam niyang kailangan niyang mahanap agad ang lokasyon ng mga lihim na umaatake, ngunit bago pa siya makakilos, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa kanyang likuran habang wala siyang depensa. Ang mismong Sun God Throne ay naglabas ng isang nakabibinging dagandong, marahas na sumiklab ang gintong enerhiya nito na tila nagngangalit sa galit dahil sa pagtatangkang gambling ang bago nitong Panginoon. Sa isang madilim na kuweba sa kabundukan, nabunyag ang mga tunay na salarin. Isang grupo sila ng mga mangangalakal na nakasuot ng balabal at paulit-ulit na pinapatunog ang isang isinumpang tambol upang magpalabas ng mapanirang alon ng tunog. Habang pinupuri ng isa ang kakaibang kapangyarihan ng tambol, namangha siya na may mga mamamayan ng Xia na handang makipagtulungan sa Country B upang sirain ang sarili nilang bayan. Ngunit agad siyang pinatahimik ng kanilang pinuno at inutusang ipagpatuloy ang pagtambol. Ipinagmalaki nito na perpektong sandata ang tambol dahil maaari nitong pilayin ang mga tagapagtanggol nang hindi nakikipaglaban ng harapan, kumpiyansa silang imposibleng matunton ang kanilang lokasyon. Galit na galit ang pinunong mangangalakal dahil sinira ng Sealer at ng Spirit Association ang kanyang mga dating plano, nanumpa siyang babawiin niya ang lahat ngayong sa tingin niya ay naubos na ang swerte ng kanilang target. Napagpas siya ang pinuno na sapat na ang kanilang nagawa upang malagay sa panganib ang napakahalagang pambihirang pagunlad ng Sealer. Kaya naghanda siyang umalis bago pa dumating ang mga karagdagang puwersa, iiwan na sa kanila ang trabaho para tapusin. Habang nakatingin ang kanyang tauhan sa kanyang pag-alis,
Hindi niya alam na may sarili ring plano ang ilang mersenaryo. Inamin ng isa sa kanila na lihim siyang nagdala ng mga elite expert mula sa Country A upang agawin ang buong operasyon. Subalit bago pa nila maipagdiwang ang kanilang plano, bigla nilang naramdaman ang isang napakalaking banta. Pagtingin nila sa labas ng kuweba, nakita nila ang tatlong nakakasilaw na liwanag na sumiklab sa kalangitan. Sa isang iglap, tatlong dambuhalang haligi ng solar energy ang bumagsak mula sa langit na parang mga missile na kusang naghahanap ng target. Direkta nitong tinutukan ang kanilang lihim na pinagtataguan. Napasigaw sa matinding takot ang mga operatiba nang makilala nila ang nakapipinsalang aura ng Sun God Throne, hindi nila maunawaan kung paano sila natunto ng isang maladyos na artifact. Desperado silang mabuhay kaya agad na nagtayo ng mga depensa ang mga eksperto mula sa Country A. Ngunit nang makita nila ang napakalakas na paparating na pag-atake, sumigaw ang mga mangangalakal na umatras na lamang. Huli na ang lahat. Sa sandaling tumama ang mga sinag ng araw, isang napakalaking pagsabog na nagdulot ng isang malakas na shockwave at tuluyang naglaho ang buong tuktok ng bundok. Habang tinatakpan ang kanyang mga mata mula sa shockwave, napagtanto ni Jowlan na ito ang tunay na nakatatakot na kapangyarihan ng Sun God Throne. Sa isang simpleng kilos lamang, kaya nitong durugin ang isang buong bundok. Ang mga tagapagtanggol sa paligid niya ay napuno ng paghanga at takot habang nauunawaan kung gaano kaliit ang sangkatauhan kumpara sa kapangyarihang yun. Ngunit agad na naputol ang sandaling yun nang dumating si Shenrou na may dalang masamang balita, dahil sa napakalakas na shockwave, nasira ang kanilang mga restraining array at nakatakas ang bihag na Lord of the Earth sa gitna ng kaguluhan. Samantala, sa pinakasentro ng Sun God Throne, naglakad si Fang Yi patungo sa isang maningning na orb na kahawig ng araw. Habang umaalingaw ang mga tila huni ng ibon sa kadiliman, nagtaka siya kung nagsimula na ba ang kanyang pagsubok. Nang abutin niya ang liwanag, napansin niyang lubos itong naiiba sa magulo at marahas niyang karanasan sa Metal Throne. Mapayapa siyang lumutang sa mainit na liwanag, na walang kahit katiting na pagkapuot o panganib. Dahil dito, lalo siyang naging interesado sa uri ng pagsubok na inihanda ng Supreme Throne para sa kanya. Habang patuloy siyang naglalakad sa loob ng gintong kawalan, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang maalamat na Fusang Tree. Nagniningning ito na parang maliit na araw sa gitna ng kawalan. Sa pinakatuktok ng mga sanga nito ay nakadapo ang isang mariinggol na gintong uwak na may tatlong paa, naglabas ito ng napakalakas na huni. Agad na napagtanto ni Fang Yi na ito ang tunay na pagkakatawang tao ng Sun God Throne at kumakatawan sa pinakadalisay na asensya ng araw. Ngunit sa halip na umatake, walang ipinakitang kahit kititing na pagkapuot ang dambuhalang ibon. Sa halip, tiningnan siya nito ng may matinding init at pagtanggap, na parabang matagal na silang magkakilala. Nagtiwala si Fang Yi sa kanyang pakiramdam at dahan-daang hinawakan ang maalamat na ibon. Sa sandaling magkadikit sila, sumabog ang gintong uwak at naging isang napakalaking ipoipo ng solar energy. Sinimula ni Fang Yi na higupin ang napakalawak na kapangyarihan ng throne. Makalipas ang ilang sandali, kinumpirma ng kanyang sistema na opisyal ng sumuko ang Sun God Throne sa kanyang panawagan at kinilala siya bilang tunay nitong Panginoon. Habang isinasagawa ang huling proseso ng pagkilala, nagliyab sa nakasisilaw na gintong apoy ang mga mata ni Fang Yi. Madali niyang nakontrol ang walang katapusang enerhiyang solar. Nang tuluyan ng makumpleto ang kanyang pamamayani sa throne, agad na nagsimulang bumuo ang sistema ng isang natatanging teknik na para lamang sa kanya, matagumpay itong nabuo. Isang nagliliyab na korona ng purong solar energy ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo bilang simbolo ng kanyang walang hanggang koneksyon sa Supreme Throne. Sa huli, ibinigay ng sistema ang kanyang gantimpala, isang bagong God-tier Yang Attribute Cultivation Technique na tinatawag na East Heaven Divine Crown Secret Technique. Dahil dito, umabot sa panibagong antas ang dati ng napakalaking kapangyarihan ni Fang Yi.